Good day, Sir Van. Ako po si Ann, 26 anyos. At may fiancé po ako. Ang pangalan niya ay Jeric. 3 taon na po simula nung sagutin ko si Jeric. At 5 taon ang agwat ng edad naming dalawa. Bago lang ako noon sa pinapasukan kong BPO company. Samantalang siya ay isa ng team leader. Magkaiba lang kami ng department. Hindi ko naman type si Jeric noong una, Sir Van. Parang unang impression ni Marian Rivera kay Ding Dong. Walang spark, sabi nga. Nasusungitan kasi ako kay Jeric noong una. Tingin ko sa kanya ay mayabang. Mataas ang posisyon. May sariling kotse. At galing sa may kayang pamilya. Tapos nag-iisang lalaki pa sa 3 magkakapatid. At siya rin ang bunso. Spoiled kumbaga. Si Jeric naman ay naaartehan sa akin nung una. Kaya hindi talaga kaagad kami magkasundo. Palagi pa nga kaming nagtatalo kapag nagkakasama. Kasi may mga mutual friends kaming dalawa. Jump tayo sa part na kami na. 3rd anniversary namin ni Jeric. Yes po. Umabot kami ng ganun katagal. Nag-propose siya sa akin. Hindi ko yun ini-expect talaga. Tapos nakipagsapwatan pa siya sa family ko. Malapit na rin kasi si Jeric sa family ko. Dahil sa amin siya nag-i-stay every weekend. Yung singsing na binigay niya sa akin ay family heirloom daw, sabi niya. Singsing pa daw yun ng lola ng mama niya. So in short, pinaglumaan na ng panahon. Pero maganda ang design niya, kahit old style. White gold siya at bohemian style. Noong una, ay duda pa si Jeric kung kakasya sa daliri ko yung singsing. Ilang beses na raw kasing sinubukan ng iba nilang relatives, lalo na yung mga tito niya, na ipinasuot sa mga naging asawa nila yung singsing. Pero walang nakasyahan. Para daw may sariling isip yung singsing. Namimili daw ng susuot. Ipinamana daw ng great-grandmother ni Jeric yung singsing doon sa bunsong anak na lalaki na ibinigay naman sa naging asawa. Tapos imbis na mapunta sa anak ay ang pinsan daw nagmana. Basta mahirap ipaliwanag yung pinagdaanan ng singsing. Kahit ako ay nalilito pa rin hanggang ngayon. Ang sabi sa akin ng mother ni Jeric, parang yung singsing daw ang naghahanap ng dapat na magsusuot. Bigay daw kasi yun ng great-grandfather nila Jeric doon sa great-grandmother. At ang sabi pa ay yung mismong great-grandfather ang nag-design ng singsing. Hindi sana ako maniniwala sa kwento kung hindi ko mismo na-experience yung hiwaga ng singsing. Nung isuot kasi sa akin ni Jeric yung singsing, maluwag siya. Ang sabi pa nga ni Jeric papalitan na lang daw niya. May dala naman daw siyang reserba. Sinubukan lang daw niya kung kakasya sa akin. Pero nung huhuparin ko na yung singsing, bigla na lang siyang sumikip. Kahit anong pilit kong hila ay hindi na siya matanggal sa daliri ko. Natakot pa nga ako nung una. Pero nung ipinaliwanag sa akin ni Jeric, ay medyo kumalma na ako. Pero hindi pa rin nawawala yung takot ko. 1 month after mag-propose ni Jeric, ay bigla kong napanaginipan ng great-grandparents niya. Nagpakilala sila sa akin at ibinili nilang ingatan ko raw ang singsing. Binanggit ko yun sa family ni Jeric, kaya dinala nila ako sa ancestral house na ang nakatira ay apo na nung unang nagmana ng singsing. Ipinakita nila sa akin ang portrait ng great-grandparents nila at sila nga ang nakita ko sa panaginip. Nung araw ding yun ay nagsimba kaming lahat para mag-alay ng dasal at pasasalamat. Yun lang naman po, Sir Van. Salamat at God bless. Magandang araw, Sir Van. At magandang gabi naman para sa iyong mga tagapakinig. Ito pong kwento ay nangyari nung lumipat kami sa bahay na ipinamana ni Lolo kay Papa. Nung panahon po na yon, ay naaksidente si Papa sa trabaho niya. Kaya napilitan siyang tumigil. Apektado po kasi ang kaliwa niyang paa, kaya hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Plain housewife po ang mama ko, kaya nagpasya si Papa na umuwi na lang kami sa probinsya.
Mas mahihirapan kasi kami kung sa Manila pa rin kami titira. Bukod sa mahalang mga bilihin, umuupa pa kami ng bahay. Tapos mahal din ang kuryente at tubig. Hindi namin kakayanin. Kahit may nakuhang benefits sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya, ay hindi yun sapat. 3 kaming magkakapatid at pare-parehong nag-aaral. Mauubos ang pera ni Papa. Pagkatapos ng 1 buwang pag-aayos ng mga kailangan para sa aming pag-uwi, lalo ang mga requirements namin sa school, ay umuwi na kami sa Visayas. May minanang bahay si Papa, kaya malaking kabawasan yon sa mga gastusin namin. At napag-usapan namin na yung nakuhang pera ni Papa ay gamitin na lang namin sa maliit na negosyo. Nagtayo kami ng maliit na sari-sari store sa harapan ng bahay at bumili naman si Papa ng aalagaang baboy. Mag-iisang buwan na rin kaming nandun sa bahay ni Lolo nung maisipan kong silipin ng maliit na bodega na nasa silong ng bahay. Sarado yun at nakapadlock, pero luma na yung kandado, kaya mabilis ko lang din nabuksan gamit ang nakita kong martilyo. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita kong may mga gamit na nakatambak doon. Pero ang mas nakakuha ng pansin ko ay yung lumang kaset na nakapatong sa pinakataas na parte ng kabinet. Halatang matagal na yung nandun at hindi nagagalaw dahil puno na ng alikabok at mga sapot. Hindi naman kataasan yung kabinet at dahil matangkad ako ay nakuha kong abutin yung kaset. Hindi talaga maalis ang interes ko sa kaset, kaya bit-bit ko na yun paglabas ko ng bodega. Nilinis ko yung kaset, saka ako pumunta sa tindahan ni Mama para kumuha ng mga battery. Gusto kong subukan kung gumagana pa. Pabalik na ako sa bahay nung narinig kong may tumutunog sa loob. Wala si Papa nun dahil nasa babuyan siya kasama ang isa kong kapatid. Kaya nagtaka ako kung sino ang nagpapatugtog. Saka luma yung kanta, kaya imposible na yung bunso kong kapatid na si Micah ang nagpapatugtog. Hiwalay yung tindahan ni Mama sa bahay namin, kaya lumabas pa ako. Tumakbo na ako nun papasok, tapos nakita kong sa kaset nang galing yung tugtog. Ang nakakagulat pa ay wala namang nakalagay na cassette tape sa loob, pero nakita kong naka-on. Naisip ko na baka pinakialaman ni Micah, kaya hahayaan ko na sana. Balak kong ibalik na lang yung mga battery na hawak ko sa tindahan ni Mama. Pero napaisip ako kung saan kumuha ng battery na inilagay doon si Micah. Nilapitan ko yung kaset at dinampot. Tiningnan ko yung likod. At natakot talaga ako nung nakita kong wala namang battery na nakalagay doon. Napitawan ko yung kaset at sumigaw. Tinawag ko si Mama. Pero nung pumasok na si Mama sa bahay, ay biglang tumigil yung kanta. Ang sabi ko kay Mama ay gumana yung kaset kahit walang battery. Akala ni Mama ay pinagloloko ko lang siya. Pero sinabi ni Micah na narinig din niya yung tugtog. Pagdating ni Papa, ay tinanong ko kaagad siya kung kanino yung kaset. Ang sabi niya ay kay Lolo daw yon. Binata pa raw si Lolo ay kaset niya na yon. Kaya ayon, naisip naming baka hindi nagustuhan ni Lolo na pinakialaman ko yung gamit niya. Kaya ibinalik ko na lang sa bodega. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung bakit o kung tama ba ang pagkakaintindi namin na ayaw ni Lolo na galawin ko yung kaset niya. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po at sana ay mapili niyo ito. Good day po, Sir Van. Isa po ako sa libo-libo ninyong silent listener. Pero naisipan kong ibahagi itong karanasan ko sa dati kong amo. Pero bago ang lahat, nais ko po muna sana kayong batiin dahil sa inyong napakagandang pagkakanarate. Paborito ko pong makinig sa channel ninyo tuwing hapon. At ako nga po pala si Scotty. Laking probinsya ako, Sir Van, at mahirap lang ang pamilyang pinagmulan ko. Kaya para makatulong sa mga magulang ko at pati na rin sa mga kapatid, ay nagtrabaho ako sa Manila. May kakilala ang nanay ko na umuwi sa amin at naghahanap ng gustong mamasukan bilang boy sa isang mayamang pamilya sa Manila. 17 years old ako noon, pero dahil ako ang panganay, ay walang ibang inaasahan sina nanay at tatay na aalalay sa kanila maliban sa akin.
Nung bumalik na yung kakilala ni nanay sa Manila, ay kasama na ako. Nalaman ko na kapitbahay pala ng amo nung kakilala ni nanay yung papasukan ko. At ang sabi niya sa akin ay mabait daw yung magiging amo ko. Kaya dapat daw na magpakabait din ako. Tapos sabi niya sa akin, balita raw niya ay mahilig mangolekta ng mga antik na gamit yung magiging amo kong lalaki. Kaya wag na raw akong magulat kapag nakita kong maraming lumang kagamitan sa loob ng bahay. Tapos yun, hinatid niya ako sa mismong bahay ng magiging amo ko pagdating namin sa Manila. Itinuro din niya sa akin ang bahay ng amo niya. Puntahan ko lang daw siya kapag may kailangan ako. Malaki yung bahay ng amo ko. Mansyon na nga yun kung tawagin. May 5 katulong, 1 driver, at ako bilang boy. Nalaman ko mula sa mga kasama ko na may sariling kumpanya ang mag-asawa, kaya ganun sila kayaman. Yung kaisa-isa nilang anak ay nasa Amerika naman at doon nag-aaral. Sa unang araw ko doon, ay nakita ko kaagad na maraming ang lumang kagamitan sa mansyon. Lahat ng mga gamit doon ay mga luma na. Antik daw ang tawag doon, sabi nila. Hindi naman ganon kabigat ang trabaho ko. Bale, boy at hardinero ang trabaho ko. Malaki naman ang sahod, kaya okay lang din na ako na rin ng hardinero. Siguro ay kulang 1 linggo na ako doon sa mansyon. Tapos minsan ay inutusan ako ng isang katulong na kunin ko raw ang mga gamit sa paglilinis at isunod ko sa kanya sa 2nd floor. Maglilinis daw siya doon. Yun din ang unang beses na nakarating ako sa 2nd floor. Mahigpit kasi nabilin sa aming lahat na huwag kaming magpagala-gala sa loob ng mansyon. Maliban na lang kung may gagawin kami, kagaya ng paglilinis. Naibigay ko na sa katulong yung mga panlinis na hinihingi niya. At pababa na ako nung nakarinig ako ng kakaibang tunog. Pamilyar sa akin ang tunog dahil noong maliit pa ako, ay nakita kong mayroong ganong gamit sa barangay hall sa baryo namin. Ang alam ko ay walang ibang tao doon, maliban sa amin ng katulong. Umalis kasi ang mag-asawang amo namin, kaya nagtaka ako. Dala ng curiosity, ay pasikreto akong lumiko nung tumalikod ang katulong. Naglakad ako at sinundan ko kung saan nanggagaling yung tunog ng typewriter. Kagaya sa ibaba, ay puro antik din ang mga gamit sa 2nd floor. Tapos yun nga, nanggagaling sa loob ng nakasaradong pinto ang tunog. Alam kong matatanggal ako sa trabaho kapag may nakakita sa akin na papasok doon sa silid. Pero sobra talaga akong na-curious noon. Binuksan ko yung pinto at nakita akong may mga libro doon. Hindi naman kalakihan yung silid, kaya kita ko kaagad lahat ng nasa loob at walang ibang tao roon maliban sa akin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nagtago kasi wala namang mapagtataguan doon at saka bakit naman siya magtatago kung sakali, di ba? Tapos pagtingin ko sa mesa na nasa isang sulok, ay nakita ko doon ang typewriter. Tingin ko ay yun pa yata ang pinakaunang modelo ng typewriter. Hindi ako sigurado, basta ganun ang klase ng typewriter na nakikita ko sa mga pelikula na may tema ng World War II. Kulay brown siya at halos burado na ang mga letra. Napaisip ako kung yun ba yung naririnig ko na tumutunog. Kako ay imposible yata yun. Kasi lumang-luma na yung typewriter. Kahit pa nga halatang alaga yun sa linis dahil makinang at walang alikabok. Naisip kong lumabas na ng silid na yon kasi baka may makapansin na wala ako sa ibaba. Malapit na ako sa pinto nung marinig ko uli yung tunog ng typewriter. Kaya lumingon ako. At laking gulat ko nung nakita kong tumiti pa siya ng kusa. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko noon. Baka kasi pinaglalaroan lang ako ng aking pandinig at paningin. Pero nung tingnan ko uli yung typewriter, ay nakita ko na totoo talagang tumiti pa siya ng kusa. Dala ng takot ay kaagad akong lumabas ng silid na yon. Hindi ko na alam kung sasabihin ko ba sa mga kasama ko ang nakita ko. Pero natatakot naman ako na baka magsumbong sila sa mga amo namin. Baka tanggalin ako sa trabaho. Hindi yun pwede dahil kailangan ng pamilya ko ng pera. Kaya sa huli ay pinili ko na lang na sarilihin ang nasaksihan ko. Sa ngayon po ay wala na ako doon sa dati kong trabaho dahil isa na akong guro sa isang public elementary school dito sa baryo namin. Habang nagtatrabaho ako noon ay isinasabay ko rin ang pag-aaral ko sa gabi at sa awa ng Diyos ay nakaraos naman ako. Ayun lang po, Sir Van,
at sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ko. Hello Sir Van, ako po si Nicole. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwento ko pong ito ay matagal nang nangyari. Maliit pa ako noon, around 8 or 9 years old kung hindi ako nagkakamali. Matagal na rin kasing nangyari, kaya di ko na gaanong tanda. Tradisyon na sa pamilya na tuwing bago dumating ang araw ng mga patay, ay umuwi kaming lahat sa probinsya ng mama ko. Gusto kasi ni Lola noon na sabay-sabay naming ipagtirik ng kandila si Lolo na 6 na taon nang patay nung panahon na yon. May bumabiyahe ng eroplano noon sa probinsya ni na mama, kaya doon na kami sumakay. Matagal kasi ang biyahe kung magbabarko kami. Ilang araw din ang aabutin bago kami makarating. Samantalang kung eroplano ay halos 2 oras lang ay makakarating na kami. 2 kaming magkapatid at pareho kaming isinama ni mama. Pati na rin si Papa. Hindi rin naman kami magtatagal sa probinsya dahil may pasok pa kami sa school. So yun, nakarating kami sa bahay ni Lola. Andun na rin ang ibang mga kapatid ni Mama. Malaki yung bahay ni Lola, kaya walang problema kahit marami kami. Tapos, naglaro kami ng mga pinsan ko noon ng tagutaguan. Ako ang naging taya, kaya hinanap ko sila sa paligid. 2 na lang ang hindi ko pa nakikita noon, kaya nagpatuloy ako sa paghahanap. Pumunta ako sa kusina, baka doon nagtago ang 2 kong pinsan. Pagdating ko sa kusina, ay naabutan ko doon si Tita Penpen na naguhugas ng mga plato. Habang naghahanap ako, ay di sinasadyang napatingala ako sa itaas ng cabinet. Nakasabit doon ang kulay itim na grandfather clock. Tiningnan ko yon ng maigi. Kasi nagtataka ako kung bakit mabilis ang ikot ng maiksing kamay. Di ba dapat ay mabagal lang yun? Di ako nakatiis nun at tinawag ko si Tita Penpen. Itinuro ko sa kanya yung grandfather clock. Napa Jesus Mariose pa si Tita nung nakitang mabilis ang ikot ng maliit na daliri ng relo. Sumigaw si Tita Penpen nun para tawagin si na Mama sa si Lola. Siyempre nagpuntahan silang lahat sa kusina. Yung 2 kong pinsan ay lumabas na din sa pinagtataguan. Tapos, hindi pa doon natapos ang lahat. Dahil kitang-kita namin na may tumulong dugo galing sa loob ng grandfather clock. Pinalayo na ni Lola ang lahat ng mga bata roon, kasama ako. Kaya hindi ko na alam kung ano ang sunod na nangyari. Basta kinabukasan, ay nakita kong wala na doon sa dating pwesto ang grandfather clock. Baka ipinatapon na ni Lola o itinago. Di ko na rin kasi naalalang itanong kay Mama. Ayun lang po, Sir Van. Salamat. Magandang buhay po, Sir Van. Ako po si Cheryl. At gusto ko sanang i-share sa inyo ang kwento ko. Yung mama ko po ay may namanang baul mula kay Lola. At ang sabi niya, ay minana pa raw yun ni Lola sa nanay niya, na minana din daw mula sa nanay ng lola ni Lola. Nahilo po ba kayo sa explanation ko? Fair enough, kasi ako rin eh. Kayo na lang ang mag-adjust, kasi masakit sa ulo i-memorize ang kwento ni Mama. Basta ang bottom line, galing pa yung baul sa kanununuan ni Mama. Matagal na nga palang patay si Lola, at bago ko makalimutan, ang sabi nga pala ni Mama, ay ipinapamana daw yung baul sa panganay na anak. Kaya in short, sa akin mapupunta yung baul dahil ako ang panganay. Hindi ko alam kung ano ang laman ng baul. Sabi kasi ni Mama, ay makikita ko lang daw ang laman nun pag naipamana niya na sa akin. Naisip ko pa nga, hindi naman siguro Talyano gold ang laman ng baul para maging ganun ka-importante. Bilang isang millennial na hindi naniniwala sa kung ano-anong sabi-sabi, sinubukan kong buksan yung baul nung minsang umalis si Mama. Gusto ko kasi talagang makita kung ano ang laman. Nakapadlock yung baul at hindi ko alam kung saan nakalagay ang susi. Kahit anong hanap ko sa loob ng kwarto ni Mama, ay hindi ko talaga makita ang susi. Sa kagustuhan kong mabuksan yung baul, ay kumuha ako ng martilyo. Di bali nang mapagalitan ako ni Mama,
Basta kailangan kong makita kung ano ang nasa loob nun. Pinukpo ko ng martilyo yung kandado. Pero parang nakakaloka. Kasi kahit anong pukpok ko ay hindi talaga bumibigay. Matibay ang kandado. Sa sobrang inis ko nga, pinukpo ko ng martilyo yung ibabaw ng baul. Pero nasyak ako. Nung parang may malakas na puwersa na naghagis sa akin. Tumalsi kasi ako sa gilid ng kama ni Mama. Tapos nabitawan ko yung baul. Tatayo na sana ako. Pero biglang kumalampag ng malakas yung baul na para bang may nagwawala sa loob nun. Natulala ako at hindi agad nakagalaw. Feeling ko nun ay may lalabas na halimaw mula sa loob ng baul anumang oras. Kaya napasiksik ako sa gilid ng kama. Tapos sorry din ako ng sorry. Baka ka ako may engkantong nakatira sa loob ng baul. Palakas ng palakas yung kalampag. Kaya naiyak na ako sa takot. Tapos nun, dumating bigla si Mama. Ang sabi ko sa kanya ay may kumakalampag sa loob ng baul ni Lola. Pinagtawanan lang ako ni Mama nun. Ang sabi niya ay wala naman daw kumakalampag sa baul. Baka dahil daw sa kakanood ko ng horror movies ay kung ano-ano na ang iniisip ko. Hindi lang ako nangatwiran noon. Basta alam ko ang narinig ko. Alam ko ring hindi ordinaryong baul lang yung nasa kwarto ni Mama. Hindi ko na rin ulit sinubukang buksan yung baul. Natatakot kasi ako na baka may mangyari ng masama kapag sinubukan ko ulit. Sa ngayon ay 4 na taon nang patay si Mama. At ako na ang bagong may-ari ng baul. At tama nga ang kutob ko. Hindi nga talaga siya ordinaryong baul. Gustuin ko mang sabihin sa inyo kung ano ang laman ng baul. Ay kabilin-bilinan sa akin ni Mama na ako lang daw ang dapat makalam nun. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin kung sakaling may makaalam na iba. Kaya dahil sa takot, mas minabuti kong sarilihin na lang. Hanggang dito na lang. Salamat.